Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan sa buhay, akala natin ay kontrolado na natin ang bawat galaw at desisyon na ating ginagawa, ngunit sa isang iglap ay bigla tayong lalamunin ng sarili nating mga pagkakamali. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay puno ng pait, pagsisisi, at ang mabigat na katotohanan na hindi lahat ng sugat ay madaling hilumin. Lalo na kung ang mismong puso mo ang naging kalaban mo sa laban na ikaw rin ang nag-umpisa. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Althea. Nanirahan ako sa payapang bayan ng San Fernando, Pampanga, kung saan ang bawat umaga ay tila nangangako ng bagong pag-asa at masayang bukas para sa aming lahat. Bilang isang marketing head sa isang malaking kumpanya, komportable ang aking buhay at masaya kami ng aking asawang si Efren na isang mapagmahal na guro sa elementarya. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng ito, ay may isang lihim na pagnanasa akong nararamdaman para sa higit pang material na bagay at mabilis na tagumpay sa aking karera. Hindi sapat sa akin ang simpleng saya dahil lagi kong hinahanap ang excitement at ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan sa harap ng ibang mga tao sa paligid. Isang gabi, habang nasa isang business mixer ako sa Clark, nakilala ko si Flavio na isang tanyag na investor na may kakaibang karisma at mapanuring mga mata. Inalok niya ako ng isang pagkakataon na mamuhunan sa isang proyekto na nangangakong dudublehin ang aking ipon sa loob lamang ng 3 buwan. Sa halip na kumonsulta muna kay Efren, naging mapusok ako at agad na kinuha ang aming joint savings nang walang pahintulot mula sa aking asawa. Akala ko ay sapat na ang aking talino para malaman kung ang isang deal ay totoo o hindi. Kaya't nagpadala ako sa matatamis niyang salita. Sa unang buwan, naging maayos ang lahat at tila lumalago ang pera, kaya naging kampante ako at lalong lumalim ang aking ugnayan kay Flavio sa labas ng trabaho. Madalas kaming magkita sa mga mamahaling restaurant sa Angeles City at doon ay unti-unti kong nakakalimutan ang aking mga obligasyon sa bahay at pamilya. Hindi ko napansin na ang paghanga ko sa kanyang yaman ay unti-unting nagiging isang mapanganib na atraksyon na sisira sa aking prinsipyo bilang asawa. Habang tumatagal, ay lalong nagiging mailap ang aking atensyon para kay Efren na noon ay nagsisimula ng maghinala sa aking mga ikinikilos at madalas na pag-uwi ng gabi. Isang araw ay bigla na lamang nawala si Flavio at hindi na maabot ang lahat ng kanyang mga numero sa telepono, pati na ang opisina niya. Doon ko natanto na ang lahat ng aming pinaghirapang pera ay naglaho na parang bula dahil sa aking katangahan at sobrang pagtitiwala sa isang estranghero. Nataranta ako ng husto at sinubukang hanapin siya sa buong probinsya, ngunit tila nilamon siya ng lupa kasama ang lahat ng pangarap ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Efren na ang perang nakalaan para sa aming dream house ay nawala dahil lamang sa aking pagiging sakim at sobrang ambisyosong mga plano. Dahil sa takot na malaman ang totoo, nanghiram ako ng pera sa aking kapatid na si Beatrice na noon ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa ibang bansa. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ang pera para sa isang emergency sa operasyon ni Efren kahit na wala namang sakit ang aking asawa. Ibinigay niya ang halagang hiningi ko dahil sa tiwala, ngunit ang perang yon ay mabilis ding naubos nang subukan kong isugal ito sa kasino. Umaasa ako na mababawi ko ang nawalang pera sa isang mabilisang paraan, pero lalo lamang akong nalubog sa utang at kahihiyan. Ang bawat gabi ay naging isang bangungot habang iniisip ko ang laki ng aking nagawang kasalanan sa lahat. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Efren nang malaman niya mula sa aking biyenan na si Horacio na may mga taong naghahanap sa akin. Isang hapon
ay hinarap ako ni Efren habang hawak ang mga bank statement na nagpapakita ng zero balance sa aming account. At doon na bumuhos ang lahat. Galit, lungkot, at matinding pagkadismaya ang nakita ko sa kanyang mga mata na dati ay puno lamang ng pagmamahal para sa akin. Hindi ko magawang itanggi ang katotohanan, kaya nanatili akong nakayuko habang naririnig ang bawat salita ng panunumbat mula sa lalaking minahal ko ng buong puso at tapat. Dumating ang aking matalik na kaibigang si Ismael upang subukang mamagitan sa amin, pero maging siya ay hindi makapaniwala sa lawak ng aking pagsisinungaling at panluloko. Sinabi niya sa akin na ang tiwala ay parang salamin na kapag nabasag ay hindi na kailanman maibabalik sa dati nitong kinis at ganda. Dahil sa gulo sa aming bahay, napilitan akong lumipat muna sa isang maliit na paupahan sa dulo ng bayan kung saan wala akong kasama. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig ng kalungkutan habang iniisip ang lahat ng mga taong nasaktan ko dahil sa aking mga maling hakbang at desisyon. Sa gitna ng kadiliman ng aking kwarto, sinubukan kong bumangon at maghanap ng trabaho, ngunit mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aking kinasangkutang iskandalo sa pera. Maging ang aking dating boss na si Daphne ay tinanggal ako sa serbisyo dahil sa pagkawala ng tiwala sa aking integridad bilang isang leader. Pakiramdam ko ay sarado na ang lahat ng pintuan para sa akin at wala na akong paraan upang maayos ang nasirang buhay ko. Ang bawat sandali ay tila isang mabigat na parusa na kailangan kong pasanin hanggang sa dulo ng aking hininga dahil sa sariling pagkakamali. Lumipas ang mga buwan at lalong naging mahirap ang aking kalagayan sa maliit na silid na aking tinutuluyan sa isang liblib na barangay sa Bacolor. Wala na akong natitirang pera kahit para sa pagkain, kaya madalas ay isang beses lamang ako kumakain sa loob ng isang buong araw. Ang aking katawan ay unti-unting nanghina at ang dati kong masiglang disposisyon ay napalitan ng isang madilim na ulap ng depression at kawalang pag-asa. Sinubukan kong tawagan si Beatrice upang humingi ng tawad, ngunit hinarang ako ng asawa niyang si Flavio, nakapangalan lang ng manloloko, at pinagbawalan akong muling makipag-ugnayan sa kanila kailanman. Isang gabi, habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, nakita ko si Efren na may kasamang ibang babae sa loob ng isang mall sa San Fernando. Mukhang masaya na siya at tila nakalimutan na ang lahat ng sakit na idinulot ko sa kanyang buhay noong kami ay magkasama pa. Ang babaeng kasama niya ay si Corazon, na isang dating kasamahan niya sa paaralan na balita ko ay matagal na siyang hinahangaan. Masakit makita na mabilis akong napalitan sa kanyang puso, pero alam ko sa sarili ko na wala akong karapatang magreklamo o magselos dahil ako ang sumira sa aming pagsasama. Dahil sa matinding inggit at desperation, uminom ako ng husto sa isang bar kung saan nakatagpo ko muli ang isang dating kakilala na si Ismael. Sinubukan niya akong tulungan sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho bilang encoder sa kanyang maliit na negosyo, pero hindi ko ito matanggap ng maayos. Ang isip ko ay laging nakatuon sa kung paano ko mababalik ang dati kong buhay, kahit na alam kong imposible na itong mangyari muli. Naging pabaya ako sa aking trabaho at madalas ay hindi pumapasok dahil mas gusto ko pang humiga na lamang at umiyak sa aking kama buong maghapon. Maging ang aking mga magulang na sina Horacio at ang aking ina ay hindi na rin ako magawang tignan ng diretsyo dahil sa kahihiyang dinala ko sa pamilya. Sinabi nila na pinalaki nila ako ng maayos at may takot sa Diyos. Pero bakit daw ako nauwi sa ganitong uri ng pamumuhay at pagkatao? Ang bawat salita nila ay parang mga saksak sa aking dibdib na lalong nagpapabaon sa akin sa hukay ng pagsisisi at matinding galit sa sarili. Pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa mundong ito at ang tanging kasama ko na lamang ay ang aking mga maling alaala. Isang araw ay nakatanggap ako ng sulat mula sa bangko na nagsasabing kukunin na nila ang aming bahay
dahil sa hindi nababayarang loan na kinuha ko. Hindi alam ni Efren na ginamit ko ang titulo ng aming bahay bilang kolateral sa isa pang utang na hindi ko rin nabayaran noon. Nataranta ako dahil alam kong wala nang matutuluyan ang aking asawa at ang pamilya niya dahil sa aking lihim na mga transaksyon. Ito na ang huling pako sa aking krus dahil alam kong kapag nalaman ito ni Efren ay tuluyan na niyang kaakamuhian ang aking pangalan habang buhay. Sinubukan kong hanapin muli si Flavio, ang manloloko, sa pag-asang mababawi ko pa ang kahit konting halaga para mailigtas ang aming bahay sa San Fernando. Nagtanong-tanong ako sa mga madidilim na eskinita ng Clark hanggang sa makarating ako sa isang tagong pasugalan kung saan balita ay madalas siyang makita. Doon ko nakilala si Hezekiah na isang tauhan sa kasino na nagsabing matagal nang nakalabas ng bansa si Flavio Bitbit ang maraming pera. Nawalan ako ng lakas at napaluhod sa gitna ng kalsada habang ang mga tao ay dumadaan lamang at hindi ako pinapansin sa aking paghihinagpis. Sa puntong iyon ay naisip ko nang tapusin ang lahat dahil wala na akong makitang dahilan para magpatuloy pa sa mundong ito na puno ng pagdurusa. Naglakad ako patungo sa isang tulay sa Abacan River habang iniisip ang lahat ng mga pagkakataong sinayang ko at ang mga taong tinalikuran ko para sa pera. Ngunit bago ko pa magawa ang balak ko, ay biglang tumunog ang aking lumang telepono at nakita ko ang mensahe mula sa aking kapatid na si Beatrice. Sinabi niya na kahit galit siya ay nag-aalala pa rin siya sa akin at handa siyang makinig kung gusto ko talagang magbago na. Ang mensaheng iyon ang nagsilbing munting liwanag sa napakadilim kong mundo, kaya napagpasyahan kong bumalik sa aking inuupahan at harapin ang bukas ng may kaunting lakas. Hindi madali ang magsimula ulit, lalo na kung ang bigat ng iyong nakaraan ay laging nakabuntot sa bawat hakbang na iyong gagawin sa araw-araw. Nagdasal ako ng taimtim, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa simula nang malubog ako sa kasalanan at materyalismong pamumuhay sa lungsod. Alam kong mahaba pa ang landas na kailangan kong lakarin, pero handa na akong harapin ang lahat ng konsekwensya ng aking mga ginawang maling desisyon. Sinimulan ko ang aking pagbabago sa pamamagitan ng pag-amin sa lahat ng aking mga utang at pagkakamali kay Efren bago pa dumating ang mga sheriff sa bahay. Nagkita kami sa isang maliit na parke sa Guagua at doon ay umiyak ako ng husto habang humihingi ng tawad sa lahat ng perwisyong idinulot ko. Bagamat nakita ko ang matinding galit sa kanyang mukha, nakita ko rin ang awa dahil sa hitsura kong tila hindi na nakakakilala ng ayos na buhay. Sinabi niya na hindi niya ako mapapatawad agad pero tutulungan niya akong ayusin ang mga papeles para hindi kami tuluyang mawalan ng matitirahan. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang kargador sa palengke sa umaga at encoder sa gabi upang unti-unting mabayaran ang aking mga utang sa mga tao. Maging si Ismael ay muling nagbukas ng pinto para sa akin at binigyan ako ng pagkakataon na patunayan na nagbago na talaga ang aking pagkatao. Hindi madali ang mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan at kapitbahay na alam ang aking sinapit, pero tinanggap ko ang lahat ng may pagpapakumbaba. Ang bawat sentimo na aking kinikita ay pinapahalagahan ko na ngayon at hindi na ako naghahangad ng mga bagay na hindi ko naman kayang tustusan. Nakipag-ayos din ako sa aking mga magulang na sina Horacio at ang aking ina sa pamamagitan ng madalas na pagbisita at pagtulong sa kanilang mga gawaing bahay. Bagamat may lamat pa rin ang aming relasyon, nararamdaman ko na unti-unti nang bumabalik ang init ng kanilang pagtanggap sa akin bilang kanilang anak na naligaw. Sinisikap kong maging isang mabuting tao, hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa aking sariling katahimikan ng isip at kaluluwa. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay wala sa laki ng bank account, kundi sa lalim ng relasyon mo sa mga mahal sa buhay. Si Beatrice naman ay unti-unti nang nakikipag-usap sa akin mula sa ibang bansa.
at pinapadalhan ako ng mga inspirasyonal na libro upang tulungan akong mag-heal. Sinabi niya na ang bawat pagkakamali ay isang aral na dapat baunin upang hindi na muling maulit ang mga mapait na karanasan sa ating hinaharap. Dahil sa kanyang suporta, nagkaroon ako ng lakas na sumali sa isang community support group para sa mga taong dumaan din sa matinding depression at pagsubok. Dito ko natagpuan ang mga bagong kaibigan na hindi ako hinuhusgahan batay sa aking madilim na nakaraan, kundi sa aking kasalukuyang pagsisikap. Minsan ay nakikita ko pa rin si Flavio, ang aking bayaw, sa mga family gathering at bagamat malamig pa rin ang kanyang pakikitungo, iginagalang ko ang kanyang nararamdaman para sa kanyang asawa. Alam ko na kailangan ko pang patunayan ang aking sarili sa loob ng mahabang panahon bago muling makuha ang buong tiwala ng aking buong pamilya. Hindi ko minamadali ang proseso dahil alam ko na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng pasensya, sakripisyo at matinding determinasyon na maging maayos muli. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang itama ang mga mali at magpakita ng kabutihan sa lahat ng mga nakakasalamuha. Isang hapon, habang naglalakad ako sa baybayin ng dagat sa isang resort sa Bataan, nakita ko ang paglubog ng araw na tila sumisimbolo sa pagtatapos ng aking madilim na yugto. Napagtanto ko na kahit gaano kabigat ang ating dinadala, laging may paraan upang bumangon basta't handa tayong tanggapin ang ating mga pagkakamali ng buong puso. Hindi na ako ang dating Althea na sakim at ambisyosa. Ako na ngayon ang isang babaeng marunong makontento at nagpapahalaga sa bawat biyaya ng buhay. Ang sakit ng kahapon ay naging pundasyon ng aking mas matatag na pagkatao na handa nang harapin ang anumang hamon ng tadhana. Bagamat hindi na kami nagkabalikan ni Efren dahil pinili niyang magsimulang muli kasama si Corazon, masaya na ako para sa kanya dahil deserve niya ang isang tahimik na buhay. Nagpadala ako ng sulat sa kanya na nagsasabing pinapalaya ko na ang lahat ng galit at pait sa aking puso at hiling ko ang kanyang kaligayahan. Ito ang huling hakbang ng aking paghilom, ang matutong magpaubaya at tanggapin na may mga bagay na hindi na talaga para sa atin kahit gaano pa natin ito kagustuhan. Ngayon, nakatayo ako ng mag-isa pero may dalang aral na hinding-hindi ko na kailanman malilimutan hanggang sa aking pagtanda. Sa huli, ang aking kwento ay isang paalala na ang bawat maling desisyon ay may katumbas na presyo. Pero ang pag-asa ay laging naririyan para sa mga gustong magbago. Hindi ko na kayang bumangon noon dahil sa bigat ng aking mga kasalanan. Pero dahil sa tulong ng Diyos at ng mga taong hindi sumuko sa akin, nahanap ko ang lakas. Ngayon, bawat hakbang ko ay may layunin at bawat ngiti ko ay may kalakip na tunay na kapayapaan na hindi mabibili ng anumang halaga ng salapi. Salamat sa pakikinig sa aking confession, Ate J, at sana ay magsilbing babala ito sa lahat ng mga kakonfess natin. At yan ang kwento ni Althea. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga kakonfess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.